think I cannot accumulate even 5 billion? Natatandaan nyo ba ito? Ilang beses nagdrama si Rodrigo Digongio Duterte na mahirap lang daw siya at nabubuhay siya sa kanyang pensyon at wala pa siyang pamasahe ilang araw bago siya dumalo sa pagdinig sa Kongreso. Well, ganyan naman talaga siya kahit noon pa. Simple lang daw ang kanilang buhay. Probinsyano po ako, hindi naman ako mayaman. I am living on my retirement pay. Wala akong negosyo. Wala akong outside source except my retirement pay. Yung birthday nga ni Duterte, kaninang cake. Hindi ba? Duterte reminds me of a cunning politician who projects a double image to fool his base. Magaling siya sa mass psyche, kaya nga niya nauuto ang mga panatiko niya na mahirap daw siya. Pero hindi na natin isa-isahin ang pambubudol niya, kasi kilala siya diyan. Binudol niya nga ang mga Filipino voters sa kanyang matapang punong jet ski statement na campaign joke daw pala, sabi niya nung nanalo na siya. Mr. President, last question. If one of these days the ICC will come, will you voluntarily submit yourself? Sipain ko pa sila, ma'am. Pero sa isang iglap, parang nagbago ang ihip ng hangin. Sa pagdinig sa Quadcom hearing noong Nobyembre, noong nakaraang taon, Duterte tried to continue with his budol tricks until he faced former Senator Antonio Trillanes. Just like what I anticipated earlier, Mr. Chairman, na yung pagsasabi niya na he's willing to sign a waiver, it's the same thing. It's always a bluff. Kilala ni Trillanes na bluffer at malaking budol at political scammer si Duterte. Here, Duterte tried all the budol tricks in the book para hindi siya mag-sign ng waiver, including threatening to slap Trillanes. Ngayon, yung sasabihin niya, sasampalin daw ako, pipirma siya ng waiver, sige po, pwede, papayag ako, sampalin niyo ako, pero pirma muna kayo sa waiver. Pero alam ni Trillanes na bahagi yan ng drama ni Digongio. Until this part, na nilabas ni Trillanes ang video to show to the Filipino people kung gaano kasinungaling si Duterte. That is fabricated. He does not own it because it is non-existent. Less than 200 million. At eto na nga yung drama-rama sa hapon ni Duterte, yung kanyang life story in seconds. I was born in 1945. Nagtrabaho ako. Lahat ng trabaho, lahat ng hirap. Hanggang bago ako nag-retire sa politics. At sinabi nga niya na madali lang i-accumulate ang 5 bilyong piso. Do you think I cannot accumulate even 5 billion? Sa negosyo ng asawa ko, pati ang sweldo ko. So bakit biglang amin si Digongio Duterte? Hindi naman daw mahirap para sa kanya at sa pamilya ang 5 bilyong piso. Our theory is, alam niyang malapit na siyang maaresto ng ICC at doon mabubulgar ang tunay na yaman nila. Yung former president ba ay willing na mag-cooperate sa investigation sa ICC? Kaugnay dito? ICC, ma'am. I'm asking the ICC to hurry up. And if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. At bilang abogado, kabisado niya na bilyon-bilyon ang kailangan para pambayad sa mga top ICC lawyers. Aware din diyan si Sara at minsan na niyang sinabi na hindi biro ang gastos sa ICC case ng kanyang tatay. Although walang official record tungkol sa ongoing legal expenses ng Duterte family, may speculations na ang legal fees could reach up to $2.5 million per month, approximately 140 million pesos. Just imagine kung aabot ang kaso ng 2 hanggang 5 taon, ubos ang 5 bilyong piso. Pero sa tingin nyo, 5 bilyon piso lang ang nakatago sa mga secret bank accounts? Some peeps don't think so.